Nagtatampok ang pambungad na eksena ng isang estranghero na nakasuit na nag-check-in sa isang malayong hotel na pinangalan ng Renata na naghahanap ng kapayapaan, pag-iisa, at pagtakas mula sa labas ng mundo. Doon, tinatanggap siya ng manager ng hotel na gumagabay sa kanya patungo sa kanyang itinalagang kwarto. Ang stranger ay tila may obsessive-compulsive tendency habang sinimulan niyang ayusin ang kanyang mga gamit sa kwarto sa isang perpektong pagkakasunod-sunod. Pagkaraan ng ilang sandali ng pahinga, lumabas siya at naglibot-libot sa hotel na tila desyerto. Nag-explore siya ng iba't ibang lugar gaya ng swimming pool at snooker room bago tuluyang bumalik sa kanyang kwarto. Sa buong panahong ito, parang may pumapasok sa isipan ng estranghero habang mukhang curious siya at nalilito. Pagsapit ng gabi, pinapatay niya ang mga ilaw para humiga sa kama, ngunit hindi siya makatulog. Bilang resulta, binuksan niya ang telebisyon na mayroon lamang isang channel, Planeta ng Hayop. Muli siyang umalis sa kanyang silid, pumunta siya sa bar ng hotel at nakilala ang batang bartender na nag-aalok ng inumin. Gayunpaman, napapansin ng stranger ang isang panuntunang nagsasabing bawal uminom pagkalipas ng 9 p.m. kaya magalang niyang tinanggihan ang alok. Kinaumagahan, lumabas ang stranger sa dining hall para sa almusal at umupo sa tabi ng isang matandang babae. May hawak siyang pulang libro, ngunit sa halip na tumuon dito, lumingalinga siya sa paligid na may nagtataka, naguguluhang ekspresyon sa kanyang mukha. Sa kabila ng pagtatangka ng matandang babae na kausapin siya, parang nasa ibang lugar ang iniisip ng stranger. Pagkatapos ng almusal, naglalakad siya patungo sa kanyang kwarto nang mapansin niya ang babaeng nagngangalang Ginny na nag-yoga. Pinagmamasdan niya ito saglit at nang makita siya nito, lumayo siya. Sa kahabaan pa niya, nadatnan niya ang manager ng hotel na naglalagay ng mga panuntunan at regulasyon sa isang pader. Sa tabi niya, naroon ang kanyang paralisadong asawa na naka-wheelchair, na patuloy na nakatitig sa stranger, na mukhang medyo nakakatakot. Mamaya sa araw na yon, lumangoy ang stranger. Pagkaraan ng ilang laps, humiga siya sa isang reclining chair na may parehong pulang libro sa kamay. Pumasok din si Jenny sa pool lugar at magandang sumisid sa tubig. Ang estranghero ay nabighani sa kanyang kagandahan dahil hindi niya magawang alisin ang kanyang tingin sa kanya. Hindi nagtagal, umupo siya sa tabi niya at nagsimulang makipag-chat sa mapang-akit na paraan. Dahil sa pagiging malapit sa kanya, pero bago pa makapagsalita ang stranger, pumasok ang kasintahan ni Ginny at inilayo siya. Sa gabi, ang estranghero ay pumunta sa bar ng hotel, kung saan ang bartender ay nag-aalok sa kanya ng ilang sigarilyo. Napansin muli ng estranghero ang panuntunang bawal manigarilyo, ngunit sinabi ng bartender na pinipigilan lang ng mga naturang regulasyon ang isa na mag-enjoy. Sa pagkakataong ito, nagpasya ang stranger na labagin ang panuntunan at magsindi ng sigarilyo. Maliwanag na ito ang unang pagkakataon niya dahil umubo siya. Bilang resulta nito, ipinapakita sa kanya ng bartender ang tamang paraan, nagtuturo sa kanya kung paano maramdaman ang nikotina sa loob. Pagsapit ng gabi, ang estranghero ay umuurong sa kanyang higaan, na sinaktan lamang ng isang daing ng boses ng yoga lady mula sa katabing silid. Muli siyang naon ng boses at hindi niya makontrol ang kanyang emosyon, nahawakan niya ang sarili niya. Kinabukasan, habang patungo ang estranghero sa bulwagan ng almusal, napansin niya ang bartender na sumilip sa isang kwarto na pagmamay-ari ng parehong matandang babae mula kanina. Nagagalit ito sa estranghero kaya kinastigo niya ang bartender na inuudyukan siyang umalis. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, siya mismo ay sumilip sa silid at napansin ng isang bagay na nakakabigla. Sinisikap ng matandang babae na bigyang kasiyahan ang kanyang asawa na binubugbog ang sarili. Pagkatapos ng almusal, tumuloy ang stranger sa snooker room kung saan nakatagpo niya ang isa pang lodger na nagsasabing siya ay isang negosyante. Habang nangyayari ang kanilang pag-uusap, itinatanong ng stranger kung may nakitang kakaiba ang negosyante tungkol sa Renata Hotel kung saan negatibo ang sagot ng huli. Nasaksihan ang kanyang nalilitong pag-uugali at pagkabalisa. Ang negosyante ay nag-alok sa kanya ng isang tableta na tinitiyak na gagawin siyang ganap na kakaibang tao kapag nagising siya sa susunod na araw. Ang negosyante ay handa rin na magbigay ng maraming tabletas hanggat gusto niya, ngunit ang tulong na ito ay may isang kondisyon. Dapat siyang tulungan ng estranghero sa paghahanap ng isang hindi nakalagay na susi. Maya-maya, pabalik sa kanyang silid, hindi inaasahang nabangga ng stranger ang kasambahay. Habang iniipon nila ang kanilang mga gamit sa sahig, sinusubukan ng stranger na makipag-usap sa kanya. Ngunit bago iyon, itinanong niya ang dahilan kung bakit siya nasa Renata. Walang sagot ang stranger, kaya umalis ang kasambahay.
Sa parehong gabi, ang lahat ng mga bisita ay nagtitipon sa dining hall, kung saan ang manager ng hotel ay nag-aanunsyo ng ilang mga pagsasaayos para sa kanilang libangan habang nag-i-enjoy sila sa kanilang hapunan. Upang maisagawa ang unang pagkilos, dinala ang paralisadong babae sa entablado, kasama ang kanyang anak, na walang iba kundi ang bartender. Ginagamit ng bartender ang paralisadong katawan ng kanyang ina sa paraang parang puppet para makapaghatid ng serye ng mga kahindik-hindik na biro. Dito, napapansin namin ang kakaibang sitwasyon na nagre-react lang ang mga bisita pagkatapos silang tingnan ng estranghero na tila nag-trigger sa kanilang reaksyon ang kanyang tingin. Sa pagtatapos ng unang yugto, tinatanggap ng entablado ang anak na babae ng manager ng hotel, ang parehong kasambahay mula kanina. Kumakanta siya ng magandang kanta na nakakabighani sa buong audience. Habang patapos na ang kanta, dinaig ng hindi inaasahang emosyon ang kasambahay, na nagdulot ng pag-agos ng luha sa kanyang mga pisngi. Ang gabi ay nagtatapos sa hapunan, at ang estranghero ay kumakain ng inaalok na tableta. Kinabukasan, gumising siya at mukhang mas aktibo kaysa dati. Nag-refresh siya at ginagawa ang kanyang pang-araw-araw na gawain sa umaga. Dahil sa pagnanais ng higit pa sa mga transformative na tabletas, nagpasya ang stranger na tulungan ang negosyante na mahanap ang kanyang nailagay na susi. Hindi nagtagal, nadatnan niya ang paralisadong ginang sa pasilyo at napansin niya ang kanyang lig na pinalamutsyan ng locket. Sa paniniwalang maaaring ito rin ang susi na hinahanap niya, ipinasok ng stranger ang kanyang kamay sa loob ng kanyang damit para lamang maglantad ng singsing. Pagkatapos nito, binuhat niya siya at tiningnan ang kanyang bulsa sa likod. Doon, sa wakas ay nakita niya ang susi at nakuha ito. Pagkatapos, ang stranger ay tumungo sa kwarto ng negosyante para ibalik ang susi at ay secure ang mga ipinangakong tabletas. Mukhang naglalaro ng card game ang huli kasama ang manager ng hotel. Hinihiling nila sa stranger na sumali sa kanila sa laro na sinang-ayunan niya. Sa gitna ng laro, umalis ang manager ng hotel sa mga gawain na iniiwan ang estranghero at ang negosyante na magpatuloy. Sa pagsamantala sa pagkakataon, ibinigay ng stranger ang susi at bilang kapalit, nakatanggap siya ng vial na naglalaman ng limitadong bilang ng mga tabletas. Pagkatapos, hinahamon ng negosyante ang stranger sa isa pang card game na nangangako ng karagdagang bote na puno ng mga tabletas kung manalo siya. Sumang-ayon kaagad ang ating kakaibang bayani at sa sorpresa ng lahat, nauwi siya sa panalo kaya nakakuha ng parehong bot ng mga tabletas. Kinabukasan, lumalangoy ang stranger sa pool nang lapitan siya ng bartender. Ang kanilang pag-uusap ay humahantong sa performance ng nakaraang gabi, kung saan ibinunyag ng bartender ang katotohanan na pinipilit sila ng manager ng hotel na gawin ang mga gawaing iyon. Sinabi pa niya na kokontrol sila ng manager, minamanipula sila sa pamamagitan ng takot sa hindi alam. Habang nag-uusap, unti-unting lumalapit ang bartender, lumalabas na parang hahalikan niya ang stranger. Ang kanilang sandali, gayunpaman, ay naantala ng pagdating ng kasambahay na pumasok na may dalang mga tuwalya para sa kanila. Sa gabi, habang naliligo ang stranger, may biglang kumatok sa kanyang pinto. Sa pagsagot nito, binati siya ng bartender na nagpaabot ng imbitasyon para sa isang hapunan ng pamilya. Ang estranghero sa una ay nag-aalangan, ngunit sa kalaunan ay sumang-ayon siya rito. Pagkatapos, sumama siya sa pamilya ng manager ng hotel para sa dinner event doon. Napansin niyang hindi pinapayagan ang kasambahay na sumama sa kanila sa kabila ng pagiging bahagi ng pamilya. Nagtatanong ang stranger tungkol sa dahilan kung saan iginiit ng manager ng hotel na dapat may taong maglilingkod. Sa buong hapunan, may mahabang awkward na mga paghinto na nag-iiwan sa stranger na walang ideya sa mga paksang pag-uusapan. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsisimula ang pagtatalo sa pagitan ng manager ng hotel at ng kanyang anak tungkol sa mga panuntunan at regulasyon ng Renata. Kapag hindi na makayanan ng stranger ang awkwardness, tatayo siya at umalis. Sa hating gabi, narinig niya ang umiiyak na boses ng katulong. Dahil dito, lumakad siya palapit sa kanya at nag-alok na tumulong, ngunit tumakas siya na nagsasabing walang tumutulong sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, napadpad ang stranger sa isang control room na naglalaman ng hanay ng mga CCTV monitor. Ito ay nakakagulat na nagpapakita na ang lahat ng mga silid ay sinusubaybayan ng mga nakatagong kamera. Gamit ang bagong nahanap na impormasyong ito, ang stranger ay nagmamadaling pumunta sa kanyang silid at sinusuri ang bawat sulok at sulok upang mahanap ang tago na kamera. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang telebisyon at nag-broadcast ng footage ng pagkakasangkot ng kasambahay sa paghahatid ng mga tabletas sa negosyante, pagtulong sa matandang babae sa kanyang paliligo, at pakikipag-ugnayan sa mga matalik na sandali kasama ang kasintahan ni Ginny.
Sa puntong ito, naramdaman ng stranger na may mali sa buong hotel. Dahil sa kanyang mga hinala, lumabas siya sa kanyang kwarto at palihim na nag-imbestiga sa isang hindi nagamit na silid ng hotel. Kasabay nito, makikita siya ng bartender at binibigyan siya ng isang susi upang ma-access ang parehong silid. Sa pagpasok, nakatuklas siya ng ilang kagamitan sa laboratorio kabilang ang iba't ibang acid, syringe, mga sisidlan na may dugong tumutulo mula rito, at ilang notebook din tungkol sa pagbubuntis at mga genetic na pagbabago. Pagkatapos masaksihan ang lahat ng ito, tumindi ang hinala ng estranghero kapag naramdaman niyang ang mga empleyado pati na ang mga bisita ng hotel ay sama-samang nag-eksperimento ng isang bagay na labag sa batas at hindi etikal. Kasunod nito, ang estranghero ay nagmamadaling pumasok sa silid ni Ginny upang matuklasan lamang ang kanyang kasintahan na nagbibigay ng isang hindi pamilyar na sangkap sa kanyang katawan. Hinarap ng estranghero ang kanyang kasintahan, ngunit hindi nagtagal, pumasok ang manager ng hotel, hinawakan siya at ikinulong siya sa loob ng kanyang kwarto. Sa susunod na eksena, pinuntahan ng bartender ang kasambahay at pinilit siyang akitin ang stranger. Noong una, siya ay nag-aalangan, ngunit atubiling sumang-ayon kapag nagbanta siyang susunugin ang kanyang minamahal na manika. Pagkatapos ay tumuloy ang inosenteng kasambahay sa kwarto ng estranghero at nagsimulang maghubad sa kanyang harapan. Gayunpaman, mukhang alam ng estranghero na siya ay pinipilit kaya nagpa siya itong tumakas sa hotel kasama niya. Sa kabilang panig, ang bartender, na nagmamasid sa kanilang mga kilos mula sa control room, ay inaalertuhan ang iba pang mga bisita at inutusan silang patigilin ang tumatakas na duo. Sa sandaling marinig nila ang anunsyo, agad na sinimulan ng mga bisita na ituloy ang estranghero at ang kasambahay. Isinasaad ng kanilang reaksyon na parang kinokontrol sila ng computer system ng hotel. Sinusubukan ng manager ng hotel na pigilan ang kanyang anak na malagay sa alanganin ang buong system ng hotel, ngunit in-override ng bartender ang system na ikinulong ang kanyang ama sa loob ng control room. Sinubukan ng matanda na makawala, ngunit hindi niya sinasadyang natamaan ang kanyang ulo ng malakas sa prosesong ito na nagresulta sa kanyang kamatayan. Samantala, ang estranghero at ang kasambahay ay halos lumalapit sa exit door nang makaramdam ng biglang kirot sa kanyang puso ang estranghero na naging dahilan upang siya ay bumagsak sa lupa. Sinisikap niyang bumangon at tumakas, ngunit sa sandaling iyon, dumating doon ang bartender at pinaalis siya. Ang iba pang mga bisita ay hinuhuli ang kasambahay at kumilos bilang mga kontroladong zombie upang sapilitang hubarin siya. Pagkatapos nito, tinanggal ng bartender ang kanyang sinturon at iginiit ang kanyang sarili sa inosenteng kasambahay. Sa huling eksena, nagkamalay ang estranghero upang masaksihan ang malungkot na tanawin ng walang buhay na katawan ng dalaga sa sahig na nagpaluha sa kanya. Gumapang siya patungo sa kanya, kinaladkad siya patungo sa exit door kung saan ang paralisadong babae ay patay ding nakahiga. Sa umiiyak na boses, binibigyang pugay niya ang kaluluwa ng dalaga sa pamamagitan ng pag-awit ng parehong kanta na dati niyang ginawa. Kung nagustuhan niyo ang videong ito, please subscribe sa channel para sa iba pang mga video. Maraming salamat po.